Ang pagnanais na laging magkaroon ng positibong karanasan tulad ng kasiyahan at sarap sa buhay ay maaaring maging negatibong karanasan. Samantalang ang pagtanggap sa negatibong karanasan ay maaaring maging daan tungo sa mas positibong karanasan. Kaugnay ito ng ideya ni Alan Watts na tinatawag na backwards law o batas ng kabaliktaran. Ayon kay Watts, habang mas pilit mong hinahabol ang pakiramdam na dapat laging masaya ang lahat, mas lalo kang hindi nakukontento. Dahil sa tuwing hinahabol mo ang isang bagay, lalo mo ring pinapaalala sa sarili mo na wala ka pa nito. Kaya ang isa sa maaaring tugon dito, ayon sa psikologong si Marsha Linehan, ay ang tinatawag na radical acceptance o lubusang pagtanggap. Ito ang matapang at buong pagtanggap sa realidad. Kahit hindi ito komportable, kahit ito ay masakit, o kahit ito ay hindi naaayon sa gusto mo. Hindi ibig sabihin ito na susuko ka na lang. Sa halip, tinatanggap mo muna ang totoo. Saka mo sisimulang ayusin ang mga bagay na kaya mong kontrolin. At bibitawan ang mga bagay na wala ka nang magagawa. Kabalintunaan man. Pero habang pinipilit mong maging masaya o laging positibo, mas maaari kang mapunta sa kalungkutan o pagkadismaya. Ngunit kapag natutunan mong tanggapin na parte ng buhay ang hirap, sakit at kakulangan, mas nagkakaroon ka ng pagkakataong kumilos ng mas malinaw, mas payapa at mas matatag. Sa huli, marahil ito ang isa sa mga malalaking problema ng ating panahon, lalo na sa social media. Dito kasi tila ba pinapakita na napakadaling maging masaya at kontento sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sobra-sobra. Sobrang libangan, sobrang impormasyon at sobrang pakikialam. Sa huli, ang tanong talaga, tunay nga bang nakakatulong ito sa atin? Ito ang CP, Siyensya at Pilosopiya. Padayon.